Hello mga idol, meron tayong i-refer na stand fan electric fan. Crate value ang tatak. Sira na pala yung likod nito, yung lock niya. Sa nanay ko nga pala tong stand fan na to, dinala dito sa bahay kasi hindi na daw umiikot. Sayang naman kung itatapon, di ba? Tara samahan niyo akong gamutin tong electric fan na to. Sa pag-check, gagamit tayo ng analog multi-tester. I-select natin sa times 10 yung range niya. Huwag natin kalimutan i-calibrate bago natin gamitin. Para accurate ang reading, i-tester natin ngayon. Hanapan natin ng reading kung buo pa ba yung motor nito or sira na yung thermal fuse or baka putol na yung AC cord niya. Number 1, tingnan natin kung may resistance. Wala. Number 2, wala pa rin. Number 3, wala pa rin. So, kahit isaksak natin to, hindi to gagana. Sample naman dyan para malaman natin kung gumagana. Isaksak natin. So, number 1, yan. Wala talaga. O number 2, wala pa rin. Number 3, yun talaga. Yan ang problema nito. Ito yung stand fan kong electric fan. Ipapakita ko lang sa inyo na meron tayong marireading ditong resistance kasi buo to ayos tong electric fan na to. Huwag natin kalimutan i-calibrate bago tayo mag-reading. Naka times 10 ang range niya. Dito natin magagamit ang Ohm's law. Sabi sa Ohm's law, pag tumataas ang resistance, bumababa ang current. Pag tumataas naman ang current, bumababa ang resistance. I-select natin sa number 1 ang speed. Meron tayong nabasang 42 ohms. Kapag sinili ko yung speed number 2, dapat mas mababa yung resistance kasi mas mataas yung current niya. Sa speed number 2, meron tayong nabasang 34 ohms. Sa speed number 3, dapat mas mababa yung marireading nating resistance sa dalawa kasi siya ang may pinakamataas na current. Sa speed number 3, may nareading tayong 28 ohms. Ang galing talaga ni Ohm's law, tama yung sinasabi niya. Babaklasin ko na para malaman na natin kung anong problema nito sa loob at tanggalin yung mga tornilyo. First step muna tayo, i-tester natin yung AC cord, yung line 1 at saka line 2 niya kung buo ba, kung wala bang putol. Okay naman at buo naman yung AC cord niya, walang putol. Second step tayo para malaman natin kung buo ba yung motor. I-tester natin yung speed 1, 2, 3, dapat meron tayong mababasang resistance. Inisa-isa ko dito yung mga switch niya, okay naman, wala naman naging problema sa pag-check ko. Third step tayo, punta tayo sa capacitor, balatan natin yung dalawang wire para matester natin. Pag may na-tester tayo na stable reading dyan, ibig sabihin buo yung motor at ang problema nito, thermal fuse ang sira. Buti na lang may na-reading tayo kasi kung wala tayong na-reading, automatic ipapariwind tong motor na to o bibili ng bagong motor. Papalitan lang natin ngayon ng bagong thermal fuse. Nag-overheat kasi to kaya pumutok yung thermal fuse. Nabit na niya yung heat na kailangan ng thermal fuse para mag-open. Lagyan natin ng electrical tape yung dulo para malaman natin yung ikot kung pakanan ba o pakaliwa. Dapat ang ikot nito laging pakanan pag nakaharap sa iyo yung electric fan. Ang gagawin natin dito, bypass pero may thermal fuse pa rin. Tanggalin na natin yung wire papuntang motor. Hindi na natin kailangan yan kasi ang kailangan natin dito yung sa AC cord na supply. Doon tayo magdudugtong ng wire. I-tape yung wire na papuntang motor tapos itago para hindi na makapanggulo pa. Kuha tayo ng isang wire, tapos idugtong natin dun sa AC cord na pinagtanggalan natin kanina. Tapos yung dulo nito, ikakabit natin sa kapasitor na tinanggalan natin kanina, yung binalatan natin. Dalawa kasi yan eh. Ibabypass natin ngayon para malaman natin kung tama ba yung ikot, kung pakanan ba o pakaliwa. Isaksak natin ngayon ng live, tapos hanapin natin dito kung saan ba yung tamang ikot ng electric fan. Ayan, live yan. I-on ko na number 1, ilalagay natin sa panang kapasitor. Ayan, pakanan yung ikot, so tama naman. Pag binaliktad natin, sa kabila natin ididikit yung wire, pabaliktad naman yung ikot niya. Ayan, ang mangyayari niyan, pahigop yung ikot. Lagyan na natin ng tanda na electrical tape yung tamang wire para mamaya pag kinabit natin yung thermal fuse, hindi na tayo mahirapan maghanap. Ito yung thermal fuse na ikakabit natin, 2 ampere, square type. Dugtungan natin ng dalawang wire, yung dalawang paa ng thermal fuse using soldering iron. Gamit tayo ng soldering paste para kumapit yung soldering lead sa wire. Tapos lagyan natin ng shrinkable tube magkabilaan, initin natin gamit ang lighter para sumikip. Yung ulo ng thermal fuse, lagyan din natin ng shrinkable tube para may cover. Baklasin na natin ngayon yung motor. Dito kasi natin ilalagay yung ginawa nating thermal fuse kanina na may wire sa may bandang kanan, tapos lagyan natin ng cable tie para ma-fix at hindi magalaw-galaw. Isabay na rin natin ang paglalagay ng langis, harap at likod, kabilaan yan, para mas maganda ang ikot ng shafting sa bushing. Ibalik na muna natin yung mga screw na tinanggal natin sa motor bago natin i-connect yung mga wire. Yung dalawang dulo ng thermal fuse kanina na nilagyan natin ng dalawang wire, yung isang dulo nun ikakabit natin sa kapasitor na nilagyan natin ng tanda na tape. Yung isang dulo naman ilalagay natin sa AC cord na tinanggal natin kanina. Lagyan muna natin ng shrinkable tube bago natin i-connect papuntang AC cord para hindi na tayo maglagay ng electrical tape. Ibalik na muna natin yung takip bago tayo mag-testing kung may reading na ba. I-check na ulit natin ngayon using tester. Titingnan natin kung may mababasa na tayong resistance. I-on natin ang number 1. Ayun, meron na tayong nare-reading na resistance. Lagyan naman natin ng power para malaman nyo kung umiikot na ba. Isaksak natin ngayon sa extension. Yan, saksak natin. I-on natin yung number 1. Yung ikot niyan pa kanan pag nakaharap sa inyo. Number 1. Ayan, umiikot na siya oh. Number 1 yan. Number 2, ayan, mas malakas yung ikot. Siyempre sa number 3, pinakamalakas. At final testing na nakakabit na ang LC. Isaksak natin ngayon sa outlet. Tapos number 3 agad. Ayan, umiikot na siya. Solve na ang problema mo. Pwede mo nang kunin dito sa bahay. Alright!